Sa isang maulang gabi habang pauwi si Amane Fujimiya ay biglang napukaw ang kanyang atensyon na dahilan upang magawi ang kanyang mga mata sa isang dako. Bumungad sa kanya ang isang dalaga na nakaupo sa hanging bench na balisa at basang-basa sa ulan. Datapwat nakaramdam man siya ng habag ay sinubukan niyang umiwas. Ngunit, sa muli niyang paglingon ay tuluyan ng tinungo ng kanyang mga paa ang dalaga na tumulong na lamang ang luha sa kung anumang dahilan. Ang dalagang ito ay si Shina Mahiro. At sa pag-abot ni Amane ng payong sa kanya ay dito na magsisimula ang ating biyahe, upang samahan ang dalawa sa kanilang honey sweet love story na pinamagatang, Angel Next Door Spoils Me Rotten. Kinaumagahan sa eskwela ay makikitang nilagnat si Amane isang bagay na ipinagtaka ng kaibigang si Etsuki. Tinanong siya nito kung paano siyang naulanan gayong mayroon naman siyang dala-dalang payong. Sinagot ito ni Amane na sinabing ibinigay niya iyon sa isang babae na nakasalubong niya lamang. Lubos itong ipinagtaka ni Etsuki sapagkat kilala niya ang kaibigan bilang isang nonchalant o taong hindi nangingialam sa buhay ng iba. Sa gitna ng usapan ay muling nagawi ang tingin ni Amane sa isang dako kung saan muli niyang nakita ang dalaga. At dito natin napag-alaman na kilala si Shina Mahiro sa kanyang kagandahan, matikas na swelten gaya kay Maria Clara, magaling sa klase o sa sports at ang pagiging humble nito kahit nasa mataas na estado. Ito ay ang tanging rason kung bakit kinilala siya ng lahat bilang anghel, isang anghel na maiibigan ng lahat ng mga kalalakihan upang makapareha. Ang bagay na ito ay mundo na sa isip ni Amane ay hindi siya kasama. Kinahapunan habang pauwi sa kanyang apartment ay nagulat si Amane nang makita si Mahiro. Pinanais nitong ibalik ang kanyang payong sabay ang pag-aalala nang makita siya sa di maayos na kondisyon. Ganun pa man, pinipili ni Amane na hindi na masangkot pa sa dalagang kilala ng lahat bilang anghel. Kaya naman agad niyang kinuha ang payong at sinabing limutin na lamang ng dalaga ang mga pangyayari. Ngunit, sa pagbukas niya ng pinto ay bigla siyang bumagsak na agad namang inalalaya ni Mahiro. Sa isip ni Mahiro ay nilagnat si Amane dahil sa kanya, kung kaya naman sinabi nito kay Amane na gusto niyang ibalik ang ginawa nitong tulong. Pagbukas ng pintuan ay bumungad sa dalaga ang isang di kaaya-ayang tanawin sa paningin, nakakalat ang mga gamit kung saan-saan. Pinagbihis nito si Amane at nangakong babalik, bago pumasok sa kanyang apartment na nasa katabi lamang ng apartment ni Amane. Fast forward nagising si Amane sa harap ni Mahiro at napansin niya na inalagaan siya nito. Hindi lang yan, ipinagluto din siya ng dalaga ng rice porridge o kung sa Bicol basa-basa. Tinikman ito ni Amane at hindi siya makapaniwala sa sirim kaini. Ikinatuwa naman ito ni Mahiro na unang beses nakarinig ng papuri sa kanyang niluto. Matapos ito ay napatanong si Amane kay Mahiro kung paano siya napunta sa lugar kung saan sila unang nagkita. Tinanong nito si Mahiro kung dahil ba yun sa away kasintahan. Masungit itong sinagot ni Mahiro na sinabing hindi at wala siyang interes para magkaroon ng isa. Pansing hindi gusto ng dalaga ang usapan ay agad humingi ng tawad si Amane. Kinagabihan sa veranda habang nagpapahangin si Amane ay muli siyang nakita ni Mahiro. Tinanong siya nito kung ang iniinom niyang energy drink ay ang kanya ng hapunan. Tumugon si Amane at ito ay isang bagay na hindi kayang tanggapin ni Mahiro. Ayon kay Mahiro, hindi niya kayang makita ang isang kapitbahay sa ganoong unhealthy habits. Kaya naman mula dyan ay muli nitong dinalhan ng pagkain kanyang niluto si Amane. Hindi naman ito tinanggihan ni Amane sapagkat tiyak ako na kahit ikaw ay hindi sasayangin ang pagkakataong matikman ang luto ng isang anghel. Kinabukasan, muling binigyan ni Mahiro si Amane ng kanyang luto na sinubukan pang tumanggi, at sinabing kung patuloy itong gagawin ng dalaga ay maaaring ma-misinterpret ito, bilang pagkagusto sa kanya. Mula riyan ay tinanong siya ni Mahiro kung tingin ba nito ay may gusto siya sa kanya. At dahil sa obvious na no ang sagot e uwian na, tanggapin na lang ang masarap na luto ni Mayora. Nagpatuloy ang palitan ng pinagkainan at mga niluto ni Amane at Mahiro. At dito na napagtanto ni Amane na mukhang tumatama na ang kanyang mga clicks sa kanyang love gameplay. Sa sumunod na araw ay muling nag-cruise ang landas ni Mahiro at Amane sa isang malapit na supermarket. Pinuri ni Amane ang kagalingan ni Mahiro sa pagbabudget. Subalit, kababakasan ng pagkabahala ang mukha ng dalaga nang mabanggit sa usapan, ang kanyang pamilya na siyang tumutusto sa pang-araw-araw niyang gastusin. Kaya naman bilang pagbawi ay kinuha ni Amane ang mga pinamili ni Mahiro upang dalhin ito.
Ganun pa man, ikinagulat ito ng dalaga at sinabing kaya naman niyang dalhin ang pinamili. Nais ipahiwatig ni Mahiro na kaya niyang mag-isa kahit di siya tulungan ni Amane. Hindi naman natinag ang resolve ni Amane na sinabi pang, mas charismatic umano kung tatanggapin niya na lamang ang tulong. Medyo na-offend man ang dalaga, sa isip na wala siyang karisma sa paningin ni Amane, ibinulong na lamang nito sa hangin ang kanyang pasalamat. Naunang umalis si Amane sapagkat ayaw niyang makita silang magkasama ng anghel, na tiyak ikakaloka ng mga die-hard believers nito. Sa sumunod na araw kinatok ni Mahiro ang pintuan ni Amane upang sanay kunin ang lalagyan ng kanyang pinaglutuan. Subalit sa di inaasahan, nakita niya ang isang Amane na ogulga sa paglilinis ng makalat niyang kwarto. Kaya naman nang makita ito ni Mahiro ay agad nag-switch ang kanyang wife mode. Mabilis pa sa kidlat niyang inalok si Amane upang tulungan sa paglilinis, at sa paraang hindi maaaring tanggihan ng kahit ikaw na manunod. With Mahiro's orders madali nilang nailigpit ang mga kalat. At nang susubukan na sanang linisin ng dalaga ang aircon ay nadulas naman ito sa damit ni Amane. Mabilis itong sinaklolohan ng binata na agad sinalo ang anghel na nawala ng pakpak. At ito ang kanilang first sweet moment. Inabot ang dalawa ng maghapon at dito ay naisip ni Amane na regaluhan ang dalaga, ng pizza na inorder niya sa McDo, bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Bago tuluyang umalis tinanong ni Amane si Mahiro kung bakit siya nito binibigyan ng pagkain, gayong wala naman itong makukuha. Walang hesitasyon itong sinagot ng dalaga at sinabing walang ibang rason kundi para sa personal satisfaction niya lamang. Sinabi ng dalaga na sadyang ikinatutuwa niya ang ipagluto ang isang bisita. Dagdag pa niya na hindi siya komportable sa uri ng eating routines ng binata. Kaya nais ng dalaga na ipagpalagay na lamang ni Amane ang bagay na ito bilang swerte niya sa buhay. Medyo kakaiba man ang love starter ng dalawa subalit ito ay nagsimula sa payong at basa-basa. Kinaumagahan habang pauwi sa klase ay nakita ni Amane si Mahiro na nakaupo sa isang dako. Napansin ng binata ang mga balahibo sa damit nito, at nang mapag-alaman na na-strain nito ang paa dahil sa pagliligtas sa isang pusa, ay agad na siyang kumilos. Kumuha siya ng first aid kit at agad sinabihan ang dalaga na alisin ang kanyang medyas. At sa hindi komportableng mga mata ni Mahiro, ay agad nagpaliwanag ang binata na hindi siya kasama sa taong kultura. Ibinigay ni Amane ang damit pampaaralan upang pantikip at sabay tumalikod bilang pagrespeto nito sa dalaga. Matapos malagyan ng first aid ay sunod binigyan ng pantalon ni Amane ang dalaga, sapagkat di nito masusuot ang medyas sa ganoong kalagayan. Binigyan niya rin ito ng jacket bilang proteksyon sa nakakaloka nitong fanbase. With a gentlemanly offer ay kinarga ni Amane si Mahiro pauwi sa kanilang apartment. Napaisip naman si Mahiro kung anong uri ng binata si Amane. Sapagkat nang tingnan niya ito, ay nananatili itong unfazed o kalmado, kahit panahahaplos ito ng kanyang paru-paro. Kinabukasan sa pay class ipinakilala naman ang karakter ni Kadowaki. Siya ang heartthrob o alias prince ng eskwelahan na itinutumbas ng fanbase bilang kapareha ng anghel na si Mahiro. Sa di inaasahan ay nagtama ang paningin ni Amane at Mahiro na nakangiti. Agad naman itong binawi ng binata. Dahil dito isang kolokoy na naman ang nangangkin ng ngiti na hindi naman sa kanya. Fast forward, sa apartment ay muling kumatok si Mahiro sa pintuan ni Amane dala ang kanyang niluto. Kinumusta ni Amane ang pilay nito na kakikitaan naman ng magandang recovery. Napansin ni Amane na kakaiba ang luto sa araw na iyon kaya naman lubos ang kanyang galak. Ganun pa man, bigla na lamang niyang nasabi na kung minsan ay naiisip niyang tikman ang bagong lutong pagkain ng dalaga. Pumayag naman ang dalaga kapalit ng kondisyong kanyang inilatag. Una ay pag-aambagan nila ang mga sahog at ang ikalawa ay magluluto ang dalaga sa apartment ni Amane. Hindi ito inasahan ni Amane kaya tinanong niya si Mahiro kung hindi ito nag-aalala sa seguridad gayong papasok ito sa kwarto ng isang lalaki. Sa mata delikadesa ay sinagot ni Mahiro ang tanong na kung babalakan siya ng masama ng binata, ay hindi siya magdadalawang isip na ipatama ang sure hit effect ng kanyang curse technique kay Mayor June. Lumipas na ang mga araw at dito natin napag-alaman na nagkaroon ng dalawa ng mas malalim pang kasunduan. Maliban sa hati sila sa gastos sa sahog sa pagkain ay magbabayad si Amane ng extra kay Mahiro para sa labor. Kung may gawain ang isa at hindi sila makakakain ng sabay ay ipaaalam nila ito sa isa't isa.
Bukod pa rito ay sabay na rin silang mamalengke at maglinis. Sa madaling sabi mag-asawa na silang walang titulo at label. Balik sa kwento makikita si Mahiro na ipinagluto si Amane. Sa pagmamasid ni Amane ay dito niya nakita ang mukha ng isang asawa sa katauhan ni Mahiro. Napansin naman ito ni Mahiro kaya naman agad umiskipo ang imagination ng binata. Natapos ang pagluluto at kainan na. As usual masarap ang luto ng isang anghel kaya naman muling pinuri ng binata si Mahiro. Dagdag pa niya na nararapat lamang na maging onesto at ipakita ang pasasalamat sa masarap na pagkain. Dahil dito ay naipinta ni Mahiro ang kanyang angelic smile na waring sure hit effect ng domain na tumama kay Amane. Sa sumunod na araw ay makikita si Mahiro na abala sa pag-check ng kanilang test papers. Dito natin napag-alaman na focus itong si Mahiro sa kanyang studies to the extent na kinover na niya ang susunod na curriculum. Sa isang banda naman ay average si Amane sa klase, hindi excellent o poor performance na parang Aya no Koji. Muling pinuri ni Amane si Mahiro. Subalit nang sabihin ni Amane sa dalaga na talagang ginagalingan nito sa eskwela ay muling mababakas ang parehong mukha ng pag-aalala kay Mahiro. Sinabi nito na ginagalingan niya dahil kailangan. Habang papaalis ay nakita ni Amane ang naiwang ID ng dalaga. Agad niya itong ibinalik ngunit mas nakatawag ng pansin ang impormasyong nakuha. 4 na araw na lamang ay kaarawan na ni Mahiro. Dahil sa wala siyang alam sa ganitong bagay, tinanong niya mismo ang dalaga sa sumunod na araw kung ano kailangan nito. Ang sagot ng dalaga, kailangan ko ng bagong batong panghasa para sa kitchen knife. Kaya naman bakas ang takot kay Amane na sa isip ay may kakayanan din pala ang dalaga na gumamit ng world cutting slash. Sunod niyang tinanong ang kaibigang si Etsuki at ang kasintahan nitong si Chitose na kinailangan pa niyang i-treat para sa all-out mission na pagbili ng presento ng kanyang anghel. Dumating ang araw at ibinigay ni Amane ang kanyang presento. Nagulat si Mahiro kung paano nalaman ni Amane ang kanyang kaarawan. Kaya bago pa siya maging certified stalker ay agad ipinaliwanag ni Amane ang tungkol sa ID. Subalit di pa ito natapos dito, sa isang seryosong mukha, sinabi ni Mahiro na hindi niya kailanman ipinagdiwang ang kanyang kaarawan. Ganun pa man, sinabi ni Amane na kung ganun ay ipagpalagay na lamang ng dalaga, na ang regalong iyon ay tanda ng kanyang pasasalamat. Mula rito ay tuluyang binuksan ng dalaga ang regalo at makikita ang isang hand cream na inspired ng guro na si Etsuki. Sunod na dinukot ni Mahiro ang isang plushie na bear na inspired naman ng guro na si Chitose. Medyo nahihiya si Amane kaya naman sinabi nito na kung ayaw niya sa plushie ay itapon niya na lamang ito. Sa naiinis na mukha ay sinabi ni Mahiro na hindi niya gagawin ng ganoon ka-brutal na bagay, habang yakap si Kuma-san. Nagkaroon ng sparks of light at talagang ramdam ni Amane ang epekto na mas lalo pang lumubha ng sundan pa ito ng isa, matapos sabihin ni Mahiro na hindi siya tumatanggap ng mga regalo galing sa strangers dahil sa kawalang tiwala. Subalit, tinanggap niya ang kay Amane sapagkat hindi ito isang strong hero sa kanyang paningin. Pagkalipas ng ilang araw, isang di inaasahang bisita ang pumunta sa apartment ni Amane. Ito ay ang kanyang ina, na sinubukan pa sanang pigilan ni Amane. Maikling flashback, makikitang binigay ni Amane ang susi sa kanyang kwarto kay Mahiro. Pinatago muna nito ang dalaga dahil sa nakaabang na delikadesa. Balik sa kasalukuyan tuluyang nakapasok ang ina ni Amane na agad napansin ang pinggan para sa dalawa. At nang papasok na ito sa kwarto ng binata ay muli itong pinigilan ng anak. Ganun pa man madali nitong winasak ang domain sa kanyang harapan. Biglang gulat ng kanyang ina nang makita si Mahiro na nakaiglip sandali. Kiniliti nito ang isip ni Amane na sinabing, kaya pala ayaw mo akong papasukin dahil nandito ang sweetie pie mo. Mariin itong itinanggi ni Amane at sinabing kaibigan niya lamang ang dalaga. Dala ng excitement, agad tinungo ng ina ni Amane ang nagising na Mahiro na hindi alam kung ano ang nangyayari. Nagpakilala ito sa dalaga bilang si Shihoko. Pagkatapos ay tinanong nito si Miss Girlfriend kung ano ang kanyang pangalan. Sa gitna ng mga kaba at excitement ng ina na halatang botong-boto kay Mahiro, nagpumilit pa ring magpaliwanag at makipagsagupa ang dalawa. Ganun pa man, sa huli ay pinursiro sila ni Shihoko na agad ibinigay ang basbas kay Mahiro upang alagaan ang kanyang Amane. Bilang panapos sinabi ni Shihoko kay Mahiro na ayos lang umano kung i-under nito ang anak dahil wala pa naman itong nakapareha maliban sa kanya.
Sa hiya ni Amane ay agad nitong pinaalis ang ina. Ngunit talagang nasa zone na si Shihoko, kaya naman nagawa nitong makuha ang contact number ni Mahiro. Matapos ito, nagkaroon ng dalawa ng di sinasadyang malalim na usapan. Pagkatapos humingi ng tawad ni Amane sa nangyari ay maririnig naman si Mahiro sa malumanay na boses, at sinabing, mukhang inaalagaan ka ng iyong ina, siguro masarap iyon sa pakiramdam. Dagdag pa ng dalaga na ngayon lang siya muling natawag sa kanyang pangalan sa tinagal-tagal ng panahon. Kung wala kang kaibigan siguro mga magulang mo lamang. Ang sagot naman ni Amane. Muling kababakasan ng pag-aalala ang mata ni Mahiro. Sinabi niya na kailanman ay hindi siya tatawagin ng mga magulang sa kanyang pangalan. Kilos mula sa instinct, tinawag ni Amane si Mahiro sa kanyang pangalan, at sa unang pagkakataon upang ma-reassure ito. Sa di inaasahan, tinawag na rin ni Mahiro si Amane sa pangalan nito. Binigay ni Amane ang susi sa kwarto kay Mahiro bilang tanda ng pagtitiwala nito. Kinaumagahan, binilhan ni Amane si Mahiro ng cake bilang reward sa achievement nito. Nagtap ang dalaga sa overall points sa kanilang exam. Taos puso itong tinanggap ni Mahiro na muling nag-sparkle star matapos tikman ang regalo. Nastan si Amane subalit nakulangan si Mahiro kaya inatake nito ang binata sa pamamagitan ng pag-spoon feed na kanya namang napagtagumpayan. Subalit, hindi nagpadaig si Amane. Kaya naman ibinalik nito ang pabor sa dalaga na mukhang na critical damage sa kilig. Muling niliwanag ni Amane sa dalaga na torpe siya kaya, wag umano itong umasa na aamin siya sa nararamdaman. Sagot ni Mahiro, take your time, my honey. Matapos ang lambingang ito sinubak sa hugan ni Amane ang kanilang istorya nang ipagluto nito ang dalaga. Matapos makipagsagupa sa lutuan para sa dish na sinigangang gulay with sauce at omelet, ay judgment time na. Bakit wala itong lasa? Tanong ni Mahiro. Dito naisip ni Amane na nalimutan niya ang mga pampalasa dala na rin siguro ng kanyang katorpihan. Ganun pa man, hinainan nito ni Mahiro ng nilutong omelet na di ko alam kung anong time frame niya ginawa. Sarap na sarap ang binata, kaya sinigurado niya kay Mahiro na kakainin niya ang anumang ipagluto nito. Sa eskwelahan, makikita sina Atsuki at Amane na pinag-uusapan ang plano sa nalalapit na Pasko. Sa una ay ayaw pa pumayag ni Amane na mag-celebrate sila sa kanyang apartment, subalit sa huli, ay nagawa itong mapa-oo ng dalawa. Pagkarating sa bahay, agad ipinaalam ni Amane ang tungkol sa magaganap na selebrasyon nilang magkakaibigan kay Mahiro. At pagkatapos, tinanong ni Amane si Mahiro kung meron itong plano sa Pasko. Sinabi naman ng dalaga na wala at kakikitaan si Mahiro ng pagkawalang interes, kaya naman nagulat ang binata. Ayon kay Amane, hindi umano niya ito inaasahan, gayong marami ang naloloko sa kanya. Dito natin napag-alaman na isang team na naman ng extra, ang nasunog sa domain expansion ni Mahiro, matapos magtangka ang mga ito na pasukin, ang lupain na sinisikatin ng araw. Naisip ni Amane na baka malungkot mag-isa ang dalaga, kaya naman inaya niya itong mag-date sa Christmas Day at sa paraang didirekta, na pinayagan naman ng dalaga. Ganun pa man, nanatiling subconscious ang dalawa sa kanilang mga lambingan, kaya parang ang lahat ay natural lamang sa kanila. Dumating na ang gabi ng Pasko at nagkaroon ng kaunting kasiyahan sina Amane at mga kaibigan. Biglang nakita ni Chitose ang Snow na bumabagsak sa veranda, at dahil opportunity ito para sa romansa ay agad lumabas ang magkasintahan. Kaking gulat ng dalawa nang bumungad sa harapan ang cute na anghel na ine-enjoy ang nahuhulog na nyebe. Nagkaroon ng kaunting paliwanagan sa pagitan ng apat. Matapos ito, ipinakiusap ni Amane kina Atsuki na kung maaari ay manatili na lamang ito sa kanilang apat. Sa kadahilanang, maaaring maloka na naman ang fanbase ni Mahiro na siyang ayaw niyang mangyari. Napatanong naman si Atsuki kay Amane kung paanong hindi in love ang binata kay Mahiro. Gayong ang lagay sa kanya ay parang asawa na nito ang dalaga. Nang marinig ito ay natawa si Mahiro at sinabing, siyempre hindi pa kasi sa episode 12 pa niya aalisin ang katorpihan. Hindi naman sinayang ni Chitose ang pagkakataon upang officially maging kaibigan ang dalaga. Mula sa buhok hanggang kuko ay pinuri niya si Mahiro. Subalit normal lamang ito, sapagkat isa siya sa fanbase ng kilalang anghel. Aprobado naman ito kay Amane kahit pawardo si Chitose sa kanyang paningin. Sunod nagpakilala si Atsuki kay Mahiro at sinabi nito na open umano siya sa mga chika sa mga katorpihan ni Amane.
Thumbs down naman ito kay Mahiro, na halatang ayaw sa mga martes. Kinabukasan sa araw ng Pasko, ipinagluto ni Mahiro si Amane ng kaldereta. Natuwa ang dalaga nang makita ang binata na sarap sa kanyang niluto. Mula rito ay nagtanong si Amane kung sino ang nagturo sa kanya. Dito natin napag-alaman na natuto si Mahiro sa mga bagay-bagay dahil sa kanilang yaya at hindi dahil sa kanyang magulang. Sinabi ni Mahiro na malayo pa umano ang level niya kumpara sa luto ng master. Ganun pa man, sinabi ni Amane na para sa kanya ay napakasarap na umano ng luto ng dalaga. Dahil dito panandali ang na-stun si Mahiro, at nang gumanti ito ng ngiti kay Amane ay biglang iniba ng binata ang usapan. Sunod silang naglaro ng classic games kung saan baguhan ang dalaga. Dahil sa lagi itong game over ay tinuruan ito ni Amane. Nang maisip ng dalawa na kiss na lang ang kulang sa lapit ng mukha ay agad umiskipo si Amane. Fast forward, sinabayan ni Mahiro ang controller at si di inaasahan ay natumba ito kay Amane. Nagkaroon sila ng kilitian hanggang sa natapos na nga ni Mahiro ang race bilang top 1. Muling binigyan ni Amane ng regalo ang dalaga. Subalit alam natin na torpe lang siya kaya di niya masabi na ito ay ang Christmas presento kay Mahiro. Napansin ni Mahiro ang sense of style ni Amane, na iba sa kanyang inasahan. Mula dito ay napunta ang usapan sa looks ng binata. Itinanggi ng binata ang kagwapuhan kaya naman nilapitan na ito ni Mahiro. Ginamit ng dalaga ang haplos style sinagi na buhok sa gilid at sinabing gwapo ka kaya, torpe nga lang. Gumanti si Amane gamit ang parehong atake at makikitang nagtamo ang dalawa ng self-inflicted damage. Napaatras si Mahiro at ginawang pananggalang ang regalo niya kay Amane. Subalit nasa zone na ang binata kaya nagpaulan ito ng mga cringe attacks, at dahil sa kilig ay napuwersang lumabas si Mahiro sa veranda. Tinapos ng dalawa ang nag-aalab na gabi sa pasasalamat sa isa't isa, na binalik-balikan ang lambingan sa nakalipas na 2 buwan. Kinaumagahan, napansin ni Amane na wala sa kondisyon ang dalaga. Dito niya napag-alaman na may lagnat si Mahiro. Ganun pa man, ayaw itong sabihin ng dalaga sapagkat ayaw nitong maabala ang binata. Sinubukan pa ni Mahiro na magsinungaling subalit hindi siya nakalusot sa binata. Dahil dito pinarusahan ni Amane si Mahiro. Giit nito, linabag ng dalaga ang Article 3 ng mga torpe, kung saan lahat ng sinungaling ay papatawan ng alagang torpe hanggang sa gumaling ito. Back to reality, napag-alaman natin na ito ang unang beses na may nag-alaga sa dalaga. At para mapawi ang lungkot ni Mahiro ay muli itong ni-reassure ni Amane. Huwag kang mag-alala, ayoko na makita kitang may sakit, kaya hanggang gumaling ka ay aalagaan kita. Hinawakan pa ng binata ang kamay ng dalaga hanggang sa makatulog na ito. Dito niya naisip na lubhang lalim na ang kanyang nararamdaman. Pagkarating ng bagong taon, muling napabuhat na naman si Amane. Biglang nakatulog ang dalaga sa braso ng binata dahil sa pagod nito sa mga gawain. Sa bango ng anghel, biglang kumalikot ang isip ni Amane. Subalit sa huli, pinili nitong patulugin ang dalaga sa kanyang kwarto. Fast forward, ginising ni Amane si Mahiro, at sa paghaplos nito sa pisngi ng dalaga, ay napagkamalan ni Mahiro na plushie ang kanyang kamay. Inamu-amo ito ng dalaga hanggang sa tuluyan siyang magising. Ganun pa man nanatiling subconscious ang dalawa sa kanilang feelings, kaya naman napaka-cute ng sumunod na mga eksena. Matapos ito, dumating ang mga magulang ni Amane. Nagpakilala ang tatay ni Amane bilang si Shuto Fujimiya. Agad nitong ibinigay ang boto kay Mahiro, na binigyang permisyon ang dalaga, na gamitin ang blaster attack kung sakaling magpasaway si Amane. Sunod inaya ni Shihoko ang dalawa para sa isang shrine visit. Mula rito ay panandali ang naging Mahiro-sama, Love is War ang sumunod na mga eksena. Matapos magbihis sa legendary yukata ay nagtagisan ang dalawa sa pagalingan ng papuri. Nauna si Amane, subalit nakulangan ito sa cringe at Riz effect. Sunod umatake si Mahiro, nilagyan nito ng Queen's Hockey ang kanyang salitain, at mula dyan ay makikita ang matinding pinsala na naidulot sa binata. Di na ito nakabawi kaya naman nagresulta ito sa kanyang pagkatalo. Fast forward, matapos ang shrine visit, bumili si Amane at Mahiro ng inumin. Sa pagkakataong ito, nagpalitan ang dalawa ng inumin. Nauna si Amane, binisik nito ang pag-inom sa inumin ni Mahiro. Subalit nang si Mahiro na ang uminom ay naging conscious ito.
Kaya naman dahil sa kilig na may kasamang selos ay tuluyang naitabla ng binata ang kanilang serye. Pagka-uwi nila sa bahay ay nagkaroon sila ng freestyle battle, at ang unang kikiligin ay siyang talo. Agresibo si Amane, agad hinaplos nito ang ulo ng dalaga. Kinilig si Mahiro kaya agad itong tumakas papuntang kwarto. Mula dyan ay nagpahabol ito ng atake, subalit no effect ito sa binata. Ganun pa man, dahil hindi humingi ng permiso si Amane sa kanyang b-boy style ay na-disqualify ito. Naganap ang huli nilang sagupaan sa lamesa kung saan ang tema ay confession battle. Matapos mapag-alaman ng dalawa, na nakarating na sa OA na fanbase ni Mahiro ang ginawa nilang shrine visit, ay agad humingi ng tawad ang dalaga. Sinabi naman ni Amane na ayos lamang yun dahil hindi naman totoo. Isa umanong kalokohan ang isipin na boyfriend ng dalaga ang isang hamak na gaya niya. Ikinagalit ito ni Mahiro dahil dyan isa-isang inencantate ng dalaga ang good qualities ni Amane. Kinilig si Amane kaya nagpalusot itong maghuhugas ng pinggan. Subalit mas matindi ata ang tama ng isa. Ito ay epekto ng kanyang binding vow kung saan babalik ang pinsala matapos chant ang indirect confession. Dahil dito nanatiling walang label ang relasyon ng dalawa. Lumipas ang isang buwan at araw na ng mga puso. Kumonsulta si Chitose kay Amane kung anong chocolate ang gusto nito bilang preparasyon sa ibibigay kay Etsuki. Ganun pa man, walang kaalam-alam ang introvert na binata. Kinabukasan sa klase makikita ang selos na mga mukha na pinagtitinginan si Kadowaki. Napakarami nitong natanggap na chocolate sa mga kagandahan. Ngunit, wala na itong mapaglagyan kaya naman binigyan ito ni Amane ng plastic bag na kanyang dala. Pagka-uwi sa bahay, naimpyerno si Amane sa binigay ni Chitose sa kanyang chocolate. To the rescue naman si Mahiro na ipinagtimpla siya ng mainit na chocolate. Sa sarap nito, napatanong si Amane kung ginagawa ba ito ng dalaga dahil Valentine's Day. Sumagot ng oo si Mahiro subalit hindi ito mapakali. Agad itong umalis at makikita ang naiwang regalo sa pintuan para kay Amane. Masayang binasa ni Amane ang mensahe ng dalaga. Habang sarap na sarap niyang kinakain ang gawa nitong chocolate. Bilang pagbawi, hindi na siya nag-antay ng White Day at agad pumunta sa jewelry shop sa sumunod na araw. Pagka-uwi niya sa bahay ay medyo nanibago si Mahiro. Nakabihis si Amane, at ito ang gwapong side na bibihirang makita ng dalaga. Dahil sa kilig, medyo nalito ang dalaga sa sasabihin. To break the ice, agad ibinigay ni Amane ang kanyang regalo. Natuwa ang dalaga nang makita ang isang bracelet. Kaya naman agad niyang ginamit ang Your Wish is My Command ticket, na kasama sa regalo, upang isuot ito ni Amane sa kanya. Sa tindi ng angelic smile hindi na nakagamit pa ng RCT si Amane. Kinagabihan, nagkaroon ng man-to-man talk sina Amane at Etsuki. Muling kinukulit ni Etsuki si Amane patungkol sa label nila ni Mahiro. Subalit dahil torpe ang binata ay pilit nitong iniiba ang usapan. Pagkarating sa bahay muling nakita ni Amane si Mahiro sa wife mode nito. Medyo nainis ang dalaga ng mapag-alaman na kumain ito kasama ang kaibigan. Huwag kang mag-alala kakainin ko lahat ng iyong niluto, sagot naman ni Amane. Napansin ng binata na di nito suot ang bracelet, at nang mapagtanto na hinawakan niya pala ang kamay ng dalaga ay agad siyang humingi ng paumanhin. Sinabi naman ng dalaga na ayos lamang iyon basta't siya ang hahawak. At dahil sa kilig overload na ang usapan ay agad umalis si Amane sa domain expansion. Ngunit, bago pa siya makalabas ay nagpahabol si Mahiro ng chant. Itterashay, Amane-kun. Dahil dito, tuluyan ng bumagsak ang torpe na binata.